Paano kung walang kolonisasyon sa kasaysayan ng Pilipinas? Walang Espanyol, walang Amerikanong impluensya, at walang malawakang pagbabago sa reliyosong landscape ng kapuluan. Sa ganitong alternatibong mundo, may Iglesia ni Cristo kaya na umiiral ngayon? O ang mismong konteksto na nagbibigay daan sa pag-usbong nito ay bunga ng panahong hinubog na kolonyalismo? Ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan ng Iglesia, kundi tungkol sa kung paano hinuhubog ng politika, kultura, at pananampalataya ang paglitaw ng mga reliyosong kilusan. Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang parallel senaryo kung saan babalikan ang kasaysayan at susubukang isipin ang isang mundong walang kolonisasyon dito lang sa Parallel PH. Upang maunawaan kung may Iglesia ni Cristo kaya kung walang kolonisasyon, kailangan muna nating isipin ang alternatibong anyo ng Pilipinas. Bago dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, ang kapuluan ay binubuo ng iba't ibang barangay at kaharian na may sari-saring paniniwala. Nariyan ang animismo, Islam sa ilang bahagi, at iba pang tradisyonal na relihiyon. Kung walang kolonyal na intervention, malamang na ang reliyosong landscape ng bansa ay nananatiling pluralistic at lokal ang karakter. Ang kolonisasyon ng Espanya ang nagpakilala ng Katolisismo bilang dominanteng relihiyon na naglatag ng institutional Christianity sa Pilipinas. Sumunod ang panahon ng mga Amerikano na nagdala ng Protestant missions at may bukas na religious environment. Ang dalawang yugtong itong nagbigay ng kontekstong panipunan kung saan nagsimulang magtanong ang maraming Pilipino tungkol sa doktrina, autoridad ng simbahan at pagkakakilanlan ng pananampalataya. Kung wala ang kolonisasyong ito, maaaring walang malawakang exposure sa Western Christianity. Ibig sabihin, maaaring wala ring parehong religious tensions na nagbunsod ng paglitaw ng mga bagong reliyosong kilusan sa isang Pilipinas na nananatiling independyente mula sa kolonyal na impluensya. Ang espiritualidad ay maaaring nag-evolve sa ibang direksyon, mas nakaugat sa lokal na tradisyon kaysa sa institutional Christian framework. Sa ganitong konteksto, ang tanong ay nagiging mas komplikado. Kung ang Iglesia ni Cristo ay nagmula sa isang partikular na historical moment kung saan umiiral na ang Kristyanismo bilang dominanting tradisyon, posible ba itong umusbong sa isang mundong wala ang parehong historical catalysts? Pag-usapan natin ang mga pros sa mundong walang kolonisasyon. Kung walang kolonisasyon, maaaring nagkaroon ng mas organic na pagunlad ng lokal na pananampalataya. Ang mga Pilipino ay maaaring nakabuo ng sariling reliyosong sistema na hindi nakatali sa imported na denominational structures. Sa ganitong senaryo, ang ideya ng isang iglesia na nakatuon sa Filipino identity at spiritual autonomy tulad ng Iglesia ni Cristo ay maaaring lumitaw sa ibang anyo. Isa sa posibleng advantage ay ang mas malakas na sense of cultural ownership sa relihiyon. Sa halip na reaksyon sa kolonyal na simbahan, ang isang indigenous religious movement ay maaaring umusbong bilang natural na evolution ng lokal na espiritualidad. Maaari ring mas maagang na-develop ang konsepto ng religious independence dahil walang dominant foreign church na magtatakda ng religious hierarchy. Bukod dito, kung walang kolonisasyon, ang Pilipinas ay maaaring nagkaroon ng ibang uri ng regional interaction. Halimbawa, mas malalim ang koneksyon sa Southeast Asia at Islamic world. Ang ganitong environment ay maaaring nagbigay ng pagkakataon sa paglitaw ng isang organisadong religious movement na may sariling doktrina at istruktura, bagamat ibang anyo kumpara sa Iglesia ni Cristo na kilala natin ngayon. Sa madaling salita, posible pa rin magkaroon ng isang iglesia na may katulad na layunin, ang pagbibigay ng malinaw na identity at organisasyon sa pananampalataya. Ngunit maaaring iba ang theological foundation at historical trajectory nito. Pag-usapan naman natin ang mga posibleng cons o mga dahilan kung bakit maaaring hindi ito umiral. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang Iglesia ni Cristo ay lumitaw sa isang partikular na historical environment kung saan naroon institutional Christianity, doctrinal debates, at exposure sa iba't ibang denominasyon. Kung walang kolonisasyon,
maaaring wala ang parehong theological context na nagbigay daan sa pagbusbong nito. Ang absence ng Western Christianity ay maaaring nananahulugan o walang parehong impetus para sa restorationist movements. Ang Iglesia ni Cristo ay bahagi ng mas malawak na global pattern ng religious reform at reinterpretation na nangyari sa modern period. Kung wala ang mga ideya nito, maaaring walang parehong framework ng pag-uugatan ng isang iglesia na nakatuon sa pagbabalik sa original Christian teachings. Bukod dito, ang organizational model ng Iglesia ni Cristo kabilang ng structured hierarchy at centralized administration ay maaaring produkto rin ng historical exposure sa modern institutions. Kung nanatiling decentralized ang pre-colonial society, maaaring mas mahirap ang pagbuo ng isang highly organized religious movement na may global ambitions. Sa ganitong parallel scenario, hindi imposible ang pagdikang ng Iglesia ni Cristo, ngunit mas malaki ang posibilidad na iba ang anyo nito o kaya'y hindi talaga ito umusbong sa parehong paraan na kilala natin ngayon. Ang kasaysayan, kultura at kolonyal na konteksto ay mahalagang salik sa pagbuo ng anumang relihiyosong kilusan. Sa huli, ipinapakita ng tanong na ito na ang kasaysayan at pananampalataya ay magkaugnay sa mas malalim na paraan kaysa sa inaakala natin. Ang Iglesia ni Cristo tulad ng maraming relihiyosong kilusan ay bahagi ng mas malawak na daloy ng panahon at pagbabago ng tipunan. Ngunit ang pag-iisip sa mga alternatibong timeline ay nagbibigay sa atin ng bagong perspektibo sa kung paano hinuhubog ng konteksto ang paniniwala. Ano sa tingin mo? Magkakaroon pa rin ba ng Iglesia ni Cristo kung walang kolonisasyon? I-comment mo ang iyong pananaw, like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa mga handang mag-isip na mas malalim tungkol sa kasaysayan at pananampalataya ng ating bansa.